Hi, hello po. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroon. Nagbabalik kong muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video. And maraming salamat din ho sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito hong pinirmahan ho ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito hong Republic Act 12232 na panukala ho nga ipinasa sa mababang kapulungan at inakyat ho sa Senado hanggang makarating na ho sa Malacanang at maging tuluyang batas. Ito ho yung pagpapalawig o pagpapahaba ho ng panahon ng panunungkulan ng mga barangay officials, at dahil ho dyan ay postpone ho ang tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 na magaganap po sana sa December 1, 2025. Ayon ho sa GMA7, ang pag-urong ng barangay and SK election sa November 2026 imbes na December 2025 isinabatas na ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon naman ho sa ABS-CBN News, President Ferdinand Marcos Jr. signs law postponing the 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ayon naman ho sa Rappler, new law lengthens barangay officials' term to 4 years. Postpone 2025 polls. Ayon naman ho sa Philippine News Agency, PBBM signs law postponing barangay SK post to 2026, sets 4-year term. Ayon naman ho sa Inquirer.net, Marcos signs law postponing BSKE to November 2026, official terms extended. Ito ho yung kopya ng Republic Act 12232 na kung saan ho ay postpone ang nakatakda ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. At ito naman ho yung second page ng Republic Act 12232. At ito ho yung huling bahagi ho ng Republic Act 12232 na kung saan ho ay nakapirma ho dyan ang ating kasalukuyang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon ho kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, ang nakaraan hong registration na naganap ho noong August 1 hanggang August 10, 2025 ay naging matagumpay ho sapagkat meron hong 2.7 million hong new registered voters. At tungkol naman ho sa Republic Act 12232 ay akin hong ibabahagi ho sa inyo ang ilan ho sa mga nilalaman ho ng batas ho na yan. So ito hong Republic Act 12232, ito ay an act setting the term of office of barangay officials and members of Sangguniang Kabataan and other purposes. So ito ho yung Section 1, term of office. All elected barangay and kabataan officials shall be 4 years. So lahat ho ng mananalo hong kandidato sa darating ho sa nakatakdang eleksyon ho sa next year. At sinasabi rin ho dito sa Section 1 ng Republic Act 12232 ay wala hong barangay official ho ang mahahalal ng mahigit 3 consecutive terms sa parehas ng posisyon. At pagdating naman ho sa Sangguniang Kabataan officials, sila ho ay magse-serve lamang ho ng isang termino. So wala hong pwedeng mag-serve ng mahigit ho isang termino sa parehas ho na posisyon. At dito naman ho sa Section 2, yun hong tinatawag na date of election sa Republic Act 12232. Sinasabi ho rito, the next regular barangay and Sangguniang Kabataan shall be held on the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. So ibig sabihin ho, magaganap ang susunod na eleksyon sa November 2026, first Monday, at pagkatapos ho nun ay kada 4 na taon na ho ang pag-upo ng mga nanalong barangay officials.
At tungkol naman ho sa Section 3 ng Republic Act 12232, yun ang tinatawag na Assumption of Office. It shall commence on the first day of December next following their election. So ibig sabihin ho, ang mga nanalo ho ng November 2026 ay maupo ho sa first day of December para ho sa unang araw ho ng kanilang pag-serve na aabutin ho ng 4 na taon. At dito naman ho sa Section 4, yun ang tinatawag na transitory position. So nakalagay ho dito, incumbent elective barangay officials serving their third consecutive term in the same position shall not be eligible to run for same position in the November 2026 barangay and sangguniang kabataan election. So ibig sabihin no, kapag 3 termino ka na at ikitatakbo sa parehas na posisyon ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa November 2026 sa susunod na taon. At dito naman ho sa Section 5 ng Republic Act 12232, ito ho yung tinatawag na separability clause. So nakalagay ho dito, if any portion or provision of this act is declared unconstitutional, the remainder of this act or any provision not affected thereby shall remain in force and effect. Sa Tagalog ho ay sinasabing kung ang anumang bahagi o probisyon ng batas na ito ay idineklara na labag sa konstitusyon, ang natitira sa batas na ito o anumang probisyon na hindi apektado nito ay mananatiling may bisa. So yan ho ang ilan sa mga section ho na nakapaloob dyan sa Republic Act 12232 na pinirmahan nga ho ng ating presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dahil nga ho naging batas na ho itong Republic Act 12232, so postpone ho ang nakatakdang eleksyon na darating sa December 1, 2025 sana, at ito'y mamumove next year, November 2026, unang araw ho ng Lunes. So yan ho, ibinahagi ho ko sa inyo ang breaking news na kung saan ho ay postpone ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.